Sa isang paaralan nagsimula ang tagpo. Isang maganda at mahinhin na dalaga ang marahang itinabi ang buhok at tila nahihiya. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaki na may bahagyang bilugan ang mukha. Namumula ang kanyang pisngi ngunit buo ang loob habang tuwid ang tingin sa dalaga. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib na worry patunay sa bigat ng kanyang salita. Mula pa raw sa unang sandali ng kanilang pagkikita ay minahal na niya si Bok Tuyet. Magkaharap silang dalawa sa isang tahimik at halos walang laman na silid-aralan. Bahagyang pinisil ng binatang mataba ang kanyang kamao bago ipagpatuloy ang pag-amin. Sa lahat ng oras na sila'y magkaibigan, palihim na niyang iniingatan ang damdamin ng pag-ibig kay Bok Tuyet. Ang dalaga na may nagtakip ng bibig at umiwas ng tingin, waring hindi makaharap. Sa simpleng galaw na yun ay naunawaan ng binata ang sitwasyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsabi ng paghingi ng paumanhin, iniisip na nakakaabala lamang ang kanyang damdamin sa isang taong walang kagustuhan sa kanya. Nabigla si Bok Tuyet sa kanyang pag-amin ng pagkakamali at agad na pumalag, ipinapaliwanag na hindi ganoon ang ibig niyang sabihin. Nahihiya siyang umiwas ng tingin ngunit tinura na si Nguyen Phuong ay mabait, kaakit-akit, may talento, at nakakatawa. Hindi niya kailanman kayang kamuhiin ang isang kagaya nito. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw na dumaraan sa bintana ng silid, nanatiling nakatayo si Nguyen Phuong, tahimik na pinagmamasdan ang dalaga. Nakatago ang mga kamay nito sa likuran at nakataas ang ulo upang salubungin ang kanyang mga mata. Subalit sa huli, nabitin ang kanilang pag-uusap, at mabilis na lumipat ang tanawin patungo sa masiglang palaruan sa labas. Sa malawak na patag, abala ang mga mag-aaral na lalaki sa paglalaro ng soccer. Sa gilid naman, nakasandal sa poste ng basketball ang isang matipunong kabataang may hakaw, worry may hinihintay. Nang makita niyang dumarating si Nguyen Phuong na labis ang lungkot, agad siyang tumindig at tinanong ang kaibigan. Malinaw na sa kanyang anyo ang dahilan kaya hindi na siya nag-aksaya ng tanong pa. Inakbayan niya ang kaibigan at pilit na inaliw, pinaalalahanan nitong matagal na ring inihanda ang sarili para sa ganitong kinalabasan. Ngunit sa sakit ng tinamong pagtanggi, idinaan ni Nguyen Phuong ang paliwanag na nais lamang ni Bok Tuyet na magtuon sa pag-aaral. Hindi natuwa ang kaibigan at inilingon na sana man lang ay nakaisip ang dalaga ng mas matinong dahilan. Ang nasaktang si Nguyen Phuong ay napaiyak, pilit na iniisip kung bakit siya ang hindi mapipili kailanman. Biglang damapo ang isang bola mula sa laro, mabilis na papalapit sa kanila nang hindi nila namamalayan. Ngunit bago pa man ito tumama, inabot ni Nguyen Phuong ng isang kamay nang hindi man lamang lumilingon. Sa lakas ng pagkakahuli ay biglang nagbago ang hugis ng bola. Nabigla ang kaibigan sa liksi at tindi ng galaw na yon. Mula sa malayo, isang estudyante ang sumigaw ng paumanhin, ngunit hindi kumibo si Nguyen Phuong. Namumugto ang mga mata, umaagos ang luha at sipon, at paulit-ulit niyang inuusal kung bakit siya naging ganoon. Tahimik na pinagmamasdan siya ng kaibigan, hawak ang kanyang pulso at nakikita ang kakaibang lakas na nasa kanya. Sa kawalan ng magawa, muli niya itong inaliw, tinutukoy ang hiwagang matagal na nilang kinikimkim. Hindi naman dahil sa ayaw niya ng ehersisyo, ni hindi rin dahil hindi siya magaling dito. Sa katunayan, mahilig siya sa sports at mahusay maglaro ng basketball kahit may katabaan ang kanyang pangangatawan. Mahigpit pa siyang nagbabantay ng kanyang pagkain sa bawat kainan. Kung ang iba ay kasing disiplina lamang niya, marahil wala ng taong mataba sa mundo. Naglakad silang sabay pauwi. Muling tinanong ng kaibigan kung nagpa-check up na ba siya. Tumango si Nguyen Phuong at sinabing maraming ulit na niya itong ginawa. Ang tanging sagot sa kanya ay kung hindi siya pumapayat kahit anong gawin, malamang nasa jeans na nakaugat ang lahat. Lumipat ang tanawin sa isang gusali ng apartment. Pagdating sa bahay, tinahak ni Nguyen Phuong ang sala at napatigil sa isang larawan sa lamesa. Naisip niyang kung jeans lamang ang dahilan, sana may sapat siyang dahilan upang sumuko na. Sa litrato, magkasama ang kanyang mga magulang, parehong fit at perpekto ang hubog ng katawan. Sa tabi naman ay isang lumang larawan ng batang si Nguyen Phuong, bilugan na ang katawan kahit sa murang edad. Kinuha niya ang larawan ng mga magulang. Kahit pa may kaunting kawalan ng hustisya, yun na marahil ang kanyang maituturing na palusot. Sumunod namang umagaw ng pansin ang isa pang larawan, siya at ang kanyang ina, nakangiti at puno ng pagmamahal.
Lagi siyang pinupuri nito na gwapo noon at hanggang ngayon, na parang isang bagay na hindi na dapat pagtalunan. Pinagmasdan niya ang larawan ng ama na hindi niya kailanman nakilala, subalit batid niyang isang kilalang wrestler ito. Maiksi lamang ang naging karera ngunit tanging panalo ang naiwan nitong record, kasama ang mga gintong tropeo na napanalunan. Nabigkas niya ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina. Hindi raw siya mataba, kundi may pangangatawang basta huminga lamang ay agad nakabubuo ng muscle. Ngunit sa kanyang isipan, hindi iyon nakatutuwang katotohanan. Minsan ay nakakainis din. Binuksan niya ang cabinet at saka isinindihan ang kalan. Sa loob ay nakahanda ang mga pagkaing mataas ang kalorya. Naisip niyang isang dieta na walang epekto ay hindi na matatawag na dieta. Sa halip na magpumilit ng walang saysay, bakit hindi na lamang kumain ng ayon sa kanyang nais? Dinampot niya ang isang pulang pakete ng pagkain at sinimulang punitin ito sa galit. Ngunit sa isang iglap ay tumigil siya, pinutol ang kilos at napahinto. Mura ang lumabas sa kanyang bibig, sa kanya kinuha ang tinidor at tinusok ang isang seresa mula sa mangkok ng salad na inihanda ng kanyang ina. Umupo siya ng maayos at buong seryosong sinimulang kainin ang simpleng ulam na iyon, tanging ang halo ng tensyon at pagkapuot, ngunit nagpatuloy pa rin sa pinili ng kanyang ina para sa kanya. Lumubog ang araw at sabay-sabay na lumipad ang mga ibon patungo roon. Sa makitid na landas sa tabi ng ilog, nagsimula ang mga tao sa kanilang pagtakbo tuwing dapit hapon. Kabilang si Nguyen Phuong sa mga nag-eehersisyo, pinapawisan ang todo habang patuloy na hinahasa ang katawan. Mula sa teleponong nakapulupot sa kanyang braso, maririnig ang anunsyo ng naitalang distansya. Patuloy siyang tumatakbo, puno ng sigla at determinasyon, pinapaalalahanan ang sarili na kailangan niyang lampasan ang lahat ng dating record. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang alaala ng pagtanggi ni Bok Tuyet at ang pag-iwas ng tingin ng dalaga. Sa inis ay piniga niya ang kanyang mga ngipin, itinatak sa sarili na kailanman ay hindi siya sesuko. Dumilim ang lungsod at sindi ang mga poste sa kalsada, nagbibigay ng liwanag sa tabi ng daan. Muli na namang nag-anunsyo ang telepono ng kanyang naabot na distansya, mas mahaba kaysa sa alinmang takbo na kanyang nagawa noon. Napayuko siya, nakapatong ang mga kamay sa tuhod, habol ang hininga matapos ang mahabang pagtakbo. Nagulat siya sa layo ng kanyang narating, halos hindi makapaniwala. Umayos ng tindig si Nguyen Phuong, inilagay ang mga kamay sa baywang at minasahe ang pagod na katawan. Sa kanyang paligid ay napansin niya ang isang lugar na tila hindi pamilyar, isang madilim na lagusan sa ilalim mismo ng tulay. Noon lang siya nakakita ng ganoong bagay. Habang sinusubukang buksan ang mapa sa kanyang telepono, biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa kawalan. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang anyo, isang matandang lalaki na may maputing buhok at balbas. Nakalutang sa hangin, malamig ang tingin sa kanya. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang hindi agad maunawaan. Pagkatapos ay biglang tumalon ang matanda mula sa ere at lumapag ng ilang hakbang ang layo sa binata. Napatres si Nguyen Phuong sa takot. Hindi mo ari ang kahulugan ng lahat ng ito. Ngunit tumindig ng tuwid ang matanda at ipinakilala ang sarili bilang si Bingan, kilala bilang bugiman ng kabilang pampang, isang tagapaghukom ng mga halimaw sa peninsulang iyon. Kasabay nito ay nagpakita siya ng kakaibang kapangyarihan, bumalat sa kanyang katawan ang isang mahiwagang liwanag na kulay lila. Natigilan si Nguyen Phuong, hindi makakibo sa nakita. Mula sa bag na nasa kanyang likuran ay kinuha ni Bingan ang isang kayumangging tela at walang paabi itong inihagis kay Nguyen Phuong. Habang lumilipad ay lumaki ang tela hanggang sa tuluyang balutin ang katawan ng binata. Hindi siya makagalaw, nakakulong at nakatali. Ilang sandali pa, bumukas muli ang tela at bumulagta siya sa lupa. Pag-angat ng kanyang ulo ay bumungad ang isang kakaibang tanawin, isang dambanang napapaligiran ng mga burol na balot ng dugong pula ang langit. Napatulala siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa kanyang likuran ay naroon si Bingan, malamig ang tinig habang inuutusan siyang tingnan ang paligid. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata ay natuklasan niyang napapaligiran sila ng mga nakakatakot na halimaw. Ipinaliwanag ni Bingan na bawat 666 na taon ay nagtitipon ng lahat ng halimaw upang pumili ng isang hari ng mga halimaw. Noon ay itinanghal ang isang nilalang na naghari sa tuktok ng bundok ng mga bangkay. Ngayon, matapos ang muling pag-inog ng panahon, muling hahanapin ang bagong hari. At sa lahat ng lahi ng halimaw,
kabilang na ang mga nagkukubli sa mundo ng tao, kailangang magpadala ng kanilang kandidato. Sa harap ng binata, mariing sinabi ni Bingan na siya lamang ang natitirang may dugong goblin, kahit pa ilang henerasyon na ang nakalipas at bahagya na lamang ang halo. Namilog ang mga mata ni Nguyen Phong, litong-lito sa narinig. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan, biglang bumagsak mula sa langit ang isang anino. Sa tindi ng bagsak ng nilalang ay yumanig ang lupa at pumutok ang liwanag. Sa harap ng binata ay tumindig ang isang dambuhalang halimaw na walang mga mata, tanging bibig na pulang-pula at puno ng matutulis ng ngipin ang nasa ulo nito. Sa pagkislap ng dila nitong mahaba at malagkit, ay nagpakilala si Bingan na ito ang halimaw na si Tula. Sa kasunduan ng matanda, kung mananaig ito ay maaari nitong kainin ang binata. Sa tuwa ng halimaw, agad itong umatake ng walang pag-aalinlangan. Mabilis itong lumapit at sinipa ng malakas si Nguyen Phong sa tiyan, dahilan upang bumuga siya ng laway at hangin, at mapalipad ng malayo. Dumulas siya sa lupa hanggang sa bumangga sa pader, gumuho ang mga ladrilyo at nagkalat ang mga piraso sa paligid. Sa likuran, nakatayo si Bingan, lihim na nakamasid kay Nguyen Phong na ngayoy duguan at bagbog ang katawan, nanginginig habang pinipilit bumangon mula sa guho. Totoo man na taglay niya ang dugo ng mga goblin, hindi pa rin siya kinikilalang karapat-dapat upang makilahok sa pista. Ang malamig na tinig ay nag-udyok sa kanya na patunayan ang sarili kung nais pa niyang mabuhay. Si Nguyen Phong ay nakayuko, hingal na hingal, at ang dugo mula sa kanyang bibig ay kumalat sa matabang bahagi ng kanyang baba. Hindi pa siya tuluyang nakakabawi nang biglang hatakin siya paatras ng isang puwersa. Ang halimaw na malapad ang bibig ay mabilis na sumunggab sa kanya mula sa likuran at ibinagsak siyang parang laruan. Ang pagkakahawak nito sa kanyang likod ay nagdulot ng pulang mantsa sa puting jacket na suot niya. Walang habas ang halimaw, paulit-ulit na inihahampas si Nguyen Phong sa matigas na lupa. Hindi kinaya ng binatilyo ang bigat ng pinsala. Namumuti ang kanyang mga mata, at rumaragasa ang dugo mula sa bibig na tila walang tigil. Hinaplos ng halimaw ang sariling baba, pinagmasdan ang walang laban na katawan sa kanyang harapan, at napangisi sa tindi ng tibay ng batang pinapahirapan. Sa halip na mabaigo, lalo itong natuwa, itinataas ang kamay na waring magtatapos ng laban. Bahagyang nagkamalay si Nguyen Phong, sinusuportahan ang katawan gamit ang isang kamay at tinatakpan ang mukha ng isa pa. Habang papalapit ang mga kuko ng halimaw, nagwawala ito sa galik at inuusal na kahit matigas at mahirap nguyain, may sariling kasiyahan ang ganoong karne. Bumagsak ng sunod-sunod ang mabibigat na hampas, binutis ang lupa at iniwang wasak na parang bunganga ng bulkan. Ngunit nang hamupa ang alikabok, wala na sa ilalim ng kamay ng halimaw ang dapat sanay bangkay. Napakunot ang noo ng nilalang sa pagkabigla. Mula sa ilalim ng dambuhalang kamay, umangat ang isang maliit na katawan na buong lakas na itinataas ang bigat na dapat sanay dudurog sa kanya. Nagulat si Bingan at agad na iminulat ang kanyang mga mata. Ang dating mataba at sugatang binata ay nagbago na ng anyo, isang matatag at batak na katawan, puno ng ugat at muscle na animoy isinilang para sa digmaan. Ang kapangyarihan ng dugo ng goblin ay tuluyang nagising. At ang tunay na sandata ng kanilang lahi, ang kanilang dalawang kamay, ay gumana na parang likas na instinto. Nakapagpigil si Nguyen Phong sa halimaw, saka dahan-daang binago ang posisyon ng kanyang paa. Buong lakas niyang binuhat ang dambuhala at inihagis ito sa lupa sa pamamagitan ng isang teknik na tila nakaukit na sa kanyang katawan. Sa isang iglap, yumanig ang paligid sa pagbagsak ng halimaw. Matikas na tumindig si Nguyen Phong, habang sa kanyang likuran ay nakahandusay at wala nang malay ang halimaw na si Tula. Sa gitna ng alikabok, nabuo ang kanyang bagong pagkatao. Sa edad na 17, si Bok Nguyen Phong, isang tao, ngayon natukoy bilang kalahating goblin. Ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig ay patuloy na dumadaloy, ngunit nananatili siyang nakatindig, hingal at pawis ang tanging kasama. Mula roon ay naglaho ang tanawin at lumitaw ang isang maginhawang tindahan sa gitna ng masiglang kalye. Nakaupo si Nguyen Phong, nakahawak sa isang karte ng gatas, at nakabalik sa dating anyo, bilog ang katawan, walang bakas ng kapangyarihan. Sa kanyang alaala, malinaw pa rin ang mountain flip na ginamit upang pabagsakin ang halimaw. Ngunit ang lahat ay tila isang panaginip lamang. Habang nag-uusap sila ng kaibigang si Tien Lam, tila biro at usisa lamang ang naroon.
Ngunit sa kalooban ni Nguyen Phong, ramdam niyang may kakaiba. Ang panaginip na yon ay hindi basta panaginip, sapagkat dama niya ang lakas at likas na gawin ng goblin na hindi naman niya natutunan kailanman. Ngunit kasabay ng kanyang pag-aalinlangan, muling nagbago ang tanawin. Ang dating katawan na mataba ay naglaho, at muling bumalik ang mas alado at matibay na anyo. Sa harap niya, muling nagpakita si Bingan, nakasandal sa kanyang tungkod, habang hinahaplos ang mahaba nitong balbas. Sa kanyang tabi, lumitaw ang isang napakagandang babae. Muling tumibay ang paniniwala ni Nguyen Phong, hindi yun isang panaginip. Sa kanyang tabi ay nakahandusay pa rin ang halimaw, nakabuka ang bibig at wala ng malay. Ang takot at pagkagulat ay nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa matigas na lupa. Paulit-ulit na inuusal sa kanyang isipan na totoo ang lahat ng nangyari, totoo ang halimaw, at higit sa lahat, totoo ang bagong anyong kanyang tinataglay. Naupo si Nguyen Phong na litong-lito, tuliro sa gulo ng kanyang mga iniisip. Napansin ni Bingan ang kanyang reaksyon at tumikim. Mula naman sa likuran ay nagsalita ang dalagang kasama niya, na may nakasimangot na mukha at nakapatong ang kamay sa balakang. Unang beses daw niyang makita ang isang kalahating tao, kalahating halimaw, subalit labis siyang nadismaya sapagkat sa kanyang harapan ay isa lamang daw hanggal at walang silbing nilalang. Nag-alinlangan pa siya kung tunay ngang may dugo ng goblin ang binata, ngunit ipinaalala ni Bingan na siya mismo ay nakasaksi sa laban kanina. Gayunman, hindi pa rin nagbago ang tingin ng babae. Sa kanya, si Nguyen Phong ay nanatiling mahina, walang may pakitang kahanga-hangang salamangka, puro lakas lamang ang ginamit, at nakipagtunggali ng hirap na hirap sa isang halimaw. Habang nagpapatuloy ang mabigat na paghatol mula sa dalaga, marahang nagsalita si Nguyen Phong, umaasang tapos na ang pagsubok at makakauwi na siya. Ngunit sa isang iglap, nasa kanyang harapan na si Bingan. Ipinaliwanag ng matanda na natapos na nga ang pagsusulit at napatunayan na niya ang sarili, subalit mayroon pang isang hakbang na dapat harapin. Sa isang templo sa ibang panig ng mundo ng mga halimaw, ilang nilalang ang nag-uusap. Namangha sila sa naganap, hindi makapaniwalang natalo ni Nguyen Phong ang halimaw. May mga aninong nilalang na nagsimulang umungol, napapansin ang dugo ng goblin na dumadaloy sa kanya. Matagal na raw mula nang muli silang makasaksi ng isang goblin na nakikipaglaban. Sa gitna ng arena, nakatindig si Nguyen Phong, nanginginig ang buong katawan habang nakamasid lamang si Bingan. Itinulak ng matanda ang kanyang tungkod sa lupa at naghayag ng kanyang hatol bilang tagahatol ng mga halimaw sa tangway. Sa harap ng daan-daang halimaw, itinuro niya si Nguyen Phong at ipinahayag na hindi na siya isang tao, kundi isa ng halimaw. Inatasan niyang ikalat ang balita sa buong Busan, na kung may makasalubong mang goblin, haharap sila sa matinding panganib. Mula sa anunsyong yon, nagsitakbo ang mga halimaw upang dalhin ang balita sa iba't ibang panig. Kasabay nito, ipinabatid ni Bingan na simula ngayon, bilang isang halimaw, ay dadagdag ang pangalan ni Nguyen Phong sa talaan ng kanilang lahi. Walang sino mang makakakuha o makakasakit sa kanya nang walang makatarungang dahilan. Ngunit sa kalooban ng binata, ang tanging nais ay makauwi. Nababalisa siyang nag-isip kung paano kung magkaroon nga ng makatarungang dahilan laban sa kanya. Muling sumabat ang dalaga, malamig ang tinig at mariing ipinaalala na isa na siyang halimaw. Ipinaliwanag niyang ang isang halimaw na hindi kinikilala ang kanyang kapangyarihan, nagtatago ng tunay na pagkatao sa mga tao, at wala pang 500 taon ang edad, ay hindi maaaring bumalik sa mundo ng tao. Nabahala si Nguyen Phong at sinikap ipaliwanag na hindi siya gumagawa ng gulo at wala pa siyang nasasaktan kailanman. Subalit pinutol siya ni Bingan. Wala raw siyang ibang pagpipilian kundi patayin siya. Sa iglap na yon, nabalot ang katawan ng matanda ng madilim na kapangyarihan. Nagdilim ang kanyang mga mata habang nakatutok kay Nguyen Phong. Napatres ang binata sa takot, ngunit sa kanyang pagkagulat, ang isang simpleng hakbang palayo ay naging isang mahabang lundag na nagdala sa kanya ng malayo, marahang lumapag na animoy hindi sugatan. Namangha siya sa sariling katawan. Pinuri ni Bingan ang ipinakita niyang kakayahan, habang ang dalaga na may lumingon palayo, hindi pa rin tinatanggap ang kanyang halaga. Ipinaliwanag ng matanda na anuman ang isipin niya, ang katawan ni Nguyen Phong ay katawan ng isang halimaw. Sa kanyang anyo, ang dugo ng goblin ay dumadaloy, at sa kanilang lahi, sila ang itinuturing na pinakamapangwasak sa lahat. Bagamat kagigising lamang ng kanyang kapangyarihan, higit na malakas na siya kaysa sa karaniwang tao.
Sa maling paggamit, kayang wasakin ng kanyang katawan ng isang tao, worry mga manikang kahoy na napupunit at nagkakalat ng dugo sa lupa. Nalungkot si Nguyen Phong nang maisip ang hatol na dapat hintayin ng 500 taon. Ngunit nilinaw ni Bingan na kalahating taon lamang ang kanyang hihintayin. Ipinabatid ng matanda na bawat 666 na taon ay mayroong bagong Panginoon ng mga halimaw. Ang batas na pumipigil sa kanilang lumitaw at manakit ng tao ay ipinataw ng kasalukuyang Panginoon. Isinalaysay ni Bingan ang kasaysayan. 666 na taon na ang nakalipas, sa isang tahimik na gabi sa kagubatan, isang tao ang tumatakbong nagtatakas mula sa isang dambuhalang halimaw na anyo'y higanteng alupihan. Habang takot ang tao, nadapa siya sa batong nakaharang sa daan. Tahimik ang gabi, natatakpan ng ulap ang buwan, at nanginginig ang nilalang sa takot nang humarap siya sa mga pulang matang kasing laki ng baga. Ngunit bago siya lapain, biglang lumitaw ang isa pang halimaw mula sa likuran, isang dambuhalang may dalang pamakpok na may matutulis na pako. Nakatitig ang dalawang halimaw sa isa't isa, at sa pagitan nila, ang tao ay napilitang yumuko ng buong paggalang sa nilalang na may sirang sungay. Iyon ang naging larawan ng sangkatauhan sa mga halimaw noong panahong yun. Hanggang sa lumitaw ang isang Panginoon ng mga halimaw, isang nilalang na nagawang magapi ang buong hukbo ng kanyang mga kauri, nakatayo sa bundok ng kanilang mga bangkay. Sa araw ng kanyang koronasyon, ipinataw niya ang batas na nagbabawal sa kanila na saktan o ipakita ang sarili sa mga tao. Dahil dito, unti-unting nakalimot ang sangkatauhan. Ang mga dating kinatatakutang halimaw ay naging alamat lamang at haka-haka ng mga modernong tao. Ngunit binigyang diin ni Bingan na hindi iyon magtatagal. Sa kalahating taon, magtatapos ang panahon ng kasalukuyang Panginoon. Pagdating ng paglubog ng araw, magsisimula ang gabi ng mga halimaw. Sa ilalim ng kakaibang buwan, sa ibabaw ng mga gusali, muling sasakop ang mga halimaw sa mundo ng tao. At muling mararanasan ng sangkatauhan ang matinding takot at paggalang na kanilang kinalimutan sa loob ng maraming siglo. Sa sandaling yun ay naisip ni Nguyen Phong ang sitwasyon, bakas sa kanyang mukha ang pagkalito at pagkabahala. Sinabi ni Bingan na sa loob ng susunod na 6 na buwan, maaari siyang maghintay lamang o magsanay upang agad na lumakas, at nasa kanya ang pasya. Pinakalma ni Nguyen Phong ang sarili at nagtanong kung paano siya lalakas, at kung gaano kalakas ang kinakailangan upang ituring na pinakamatibay. Para bang nakamit na ang kanyang hangarin, damilat ng isang mata si Bingan, hinaplos ang kanyang balbas at nagtanong kung ano ang iniisip ng binata. Ang pagbabago kay Nguyen Phong ay makikita sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon, at sa kanyang isipan ay tumatak ang tanong kung ano ang mangyayari sa mundo kapag muling lumitaw ang mga halimaw. Buo ang loob niyang nagpahayag na hindi niya hahayaang masaktan ng mga ito ang daigdig ng tao. Sa edad na 17, mahirap para sa kanya na magbigay ng tiyak na hula, ngunit malinaw na magiging napakadelikado ng mundo para sa mga tao. Sa kanyang isipan, sumulpot ang alaala ng kanyang kaibigang si Tien Lam na laging nagbibigay ng lakas ng loob, at ang kanyang ina na walang sawang nagmahal sa kanya. Sa kaibuturan ng puso ni Nguyen Phong, sapat na mapangalagaan niya ang mga taong pinakamamahal niya. Lumapit si Bingan at tumitig ng malapitan sa binata. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon kahirap, sapagkat dumadaloy sa dugo ni Nguyen Phong ang lakas ng isang goblin, bagamat hindi kasing lakas ng isang ganap na purong lahi. Ngunit kung matutunan niyang kontrolin kahit kalahati ng kapangyarihang yon, walang halimaw ang mangangahas na saktan ang mga taong mahal niya. Muling sinipat ni Bingan ang kabuuan ng binata at binanggit na bagamat tila imposible, may pagkakataong kung siya ang magwagi sa nalalapit na kaganapan at maging isang Panginoon, maaari niyang baguhin ang batas. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng isang babae na kanina pa tahimik. Pinutol nito ang usapan, nagsasabing walang saysay ang ganoong kaisipan. Bagaman hindi masama ang kakayahan ng binata, sa tingin niya ay wala itong pagkakataong mabuhay. Napalingon si Bingan sa kanya at saka naalala na hindi pa pala niya ito na ipapakilala. Ang dalaga ay si Nhu Yen, na gaya rin ni Nguyen Phong ay kalahok sa nasabing kaganapan bilang kinatawan ng kanyang lahi. Nagpakita ng pagkainis si Nhu Yen, hindi nagustuhan na nabanggit ang kanyang pangalan, sapagkat ayaw niyang makipagkilala sa gaya ng binata. Mahigpit niyang ipinahayag na kung tutupad si Nguyen Phong sa kanyang sinabi na sasabak siya sa pagsusulit upang makapunta sa mundo ng tao, hindi siya dapat umurong, kung hindi ay magagalit siya.
Dahan-daang ipinaliwanag ni Bingan na katulad ni Nguyen Phuong, si NHUyen ay nagnanais din ng matindi na makarating sa daigdig ng tao. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagpumilit pa rin ang dalaga na makilahok. Naalala ni Nguyen Phuong ang babala ni Bingan na muling lilito ang mga halimaw makalipas ang 6 na buwan. At sa pagkakataong yun, iniatas ni Bingan sa binata na pagmasdan si NHUyen. Mariin itong tinutulan ng dalaga at ipinakita ang galit, tinatanong kung bakit siya kailangang suriin gayong marami pang halimaw na mas mahina kaysa sa kanya ang natutulog ng 500 taon. Ipinaliwanag ni Bingan na alam niya yon, ngunit ang pagsusuri ay hindi lamang nakasalalay sa lakas kundi sa pagtitiyaga at pagpipigil sa sarili. Nakapamewang si NHUyen at mariing nagpahayag na nauunawaan niya ang sinasabi ng matanda, ngunit umaasang hindi yon dahilan upang iwasan siya. Pinabulaanan ni Bingan ang akusasyon, sinabing hindi siya tatawagin kung ganoon lamang ang iniisip niya. Malapit na ang kaganapan at sa loob ng 6 na buwan ay mawawala ng saysay ang lumang batas, kaya't walang dahilan upang sayangin ang oras. Sa halip, itinuring niya itong pinakamainam na pagkakataon upang subukin kung gaano kahusay si NHUyen sa pagkakahalubilo sa mga tao, sapagkat si Nguyen Phuong mismo ay isang tao. Ayon kay Bingan, ito ang pinakamabisang paraan upang masukat ang kakayahan ng dalaga. Nabigla si NHUyen sa kanyang narinig. Ngunit agad na nagpatuloy si Bingan, itinakdang sa loob ng 1 buwan ay kailangang maituro ni NHUyen kay Nguyen Phuong ang mga batayang kasanayan ng isang halimaw, kabilang ang sining ng pagbabago ng anyo. Kung makikita niyang umusad ang binata makalipas ang 1 buwan, pagkakalooban niya si NHUyen ng marka upang makapasa at makapunta sa daigdig ng tao. Nakatigil pa rin si Nguyen Phuong, hindi makapaniwala sa narinig. Samantala, nagngangalit si NHUyen at mariing tumutol, iginiit na wala ng saysay ang ganitong atas. Hindi niya matatanggap na siya ang magtuturo sa binata. Ngunit walang emosyon na ipinaabot ni Bingan habang hinahaplos ang kanyang balbas, sinabing kung ganoon ang iniisip ng dalaga, wala siyang magagawa. Maaari siyang maghintay ng 6 na buwan, at wala namang malaking pagkakaiba kung makaalis man siya ng mas maaga. Natigilan si NHUyen sa mga salitang yon. Itinaas ni Bingan ang tela mula sa kanyang likod, lumawak ito at bumalat sa espasyo sa itaas, unti-unting lumaki at umikot hanggang sa balutin ang kanyang katawan. Lalong tumindi ang kanyang tingin at sa malamig na tinig ay nagpahayag na sa kanyang palagay, posible ang atas na iyon.